Alright, so moving forward, ito na yung gusto ko rin itanong sa inyo. So, you can be as candid as you can be. Around late part ng 2022, when I decided to move out sa HGN to start my own company. Like, pumupo pa ako sa gitna and talk about bakit ako aalis, why would I start a media company. Um, in your honest point of view, ano ang naramdaman niyo during those days? Like, nagkaroon pa kayo ng like hinanakit sa akin, galit sa akin. Kasi iniisip ko actually to nung siguro nung mag-start ako ng media company na feeling ko, ito na naman yung ito na naman ako, aalis na naman, ito na naman ako, like, iiwan na naman. That sort of thing. So, feeling ko, that time, may hinanakit kayo sa akin. Wala naman, I mean, for context lang, hindi ako umalis sa HGN dahil nagkaaway-away kami, nagkagulo-gulo kami. Actually, araw-araw kami nag-aaway pero okay naman kami. The point is, umalis ako sa HGN kasi I've read an article about something about Rappler na ika-cancel na yung certificate of incorporation nila. In my point of view, during those times, more on, syempre, kasama ko sila sa college, nakikita nila na more on, gusto ko talaga i-try yung media, but I failed multiple times. Ngayon, ipupush ko na naman yung another attempt to push through sa media. And in your guys' opinion, ano pumasok sa inyo during those days? Ikaw, Harvey. Nothing. Kasi parang wala nang bago, ganun. Diba? Pero naiintindihan ko yung kung gusto mo yung bago yung gusto mong gawin sa buhay. Kasi I remember nung college, yung pinaka-first mo akong nakilala, talaga yung gusto mo talaga yung tayo nun is a social media company pa at that time. So, nung nag-decide ka na, tapos yun yung reason mo na Mm-hmm. you will go to another path of your life na you will push your ambition talaga na to be in a media Mm-hmm. industry. So, I understand that part. Mm-hmm. Kasi una nagtayo-tayo ng logistics. Actually, parang biglaan lang siya talaga na Mm-hmm. nangyari and then nagustuhan lang din natin later on. Kasi hindi man tayo nangarap na gusto kong magkaroon ng logistics. Hindi naman. Gusto kong Never magkaroon sumagay sa ng isip natin. Di ba? Gusto kong magkaroon ng truck. Wala naman yun sa pangarap eh. It's just happen lang talaga na along the way and then nagugustuhan din natin kasi ang ganda pala and then syempre maganda din yung kinikita. That's why and then you decide na to let go HGN and then I understand your reason kasi nag-justify ka rin naman kung ano yung reason ng HGN. Mm-hmm. Challenge na lang sa amin kasi 3 na lang kami. Mm-hmm. So after you leave, lahat yun, kami 3 na lang. Lahat ng responsibility, imbis na 4, 3 na lang. Mm-hmm. Ikaw, Jaime. To be honest, nabigla ulit na pero hindi ko inisip na ayan na naman. Kumbaga parang tama rin yung sinabi ni Harvey, parang hinayaan ko na lang pero nag-hope ako na magbabago ka. Mm-hmm. Nag-hope ako na i sa ano ba tawag dito? Kumbaga pangangatawan mo kung ano yung sinabi. Yun lang. Kumbaga parang siyempre nasa ano ka na okey lang na sa gano'n na college days, yes. Kasi trial and error, meron talagang mga gustong may gusto talaga tayong marating sa buhay. Mm-hmm. Pero pagpasok mo na in reality, dapat alam mo kung anong gusto mo, 'di ba? Meron namang there's a room naman for improvement at saka there's a room naman for kung ano talagang gusto mo. Pero, yun lang naman yung sa akin, nanghinayang lang ako dahil bakit pa matatawag ang HGN kung kulang ng isa? Hindi na siya HGN, Yung 'di meaning ng ba? HGN Kasi para siyempre, sa mga viewers. Ano ibig para sa sabihin? kaalaman ng lahat, ang meaning ng HGN makikita niyo naman diyan dun sa ano, H for Harvey, N for ay,
G for Gerard, N for Nico. So yun talaga. Kasi usually, yung ibang clients is nagtatanong sila kung ano yung gusto ng ano, anong gusto, anong meaning, meaning Mhm. ng HGN. Abbreviation, kumbaga ako ng mga pangalan ng fonts. Mhm. You can catch the entire episode exclusively on YouTube. It's youtube.com at The Nick Berliano Show. It's youtube.com at The Nick Berliano Show.